Morning po, magandang umaga. Buenos dias, bonjour. Buongiorno mi amico. Namaste all my Indian friends. Konnichiwa. May bagyo na naman po. Ito, pangalawang bagyo na po to in 2 weeks, 3 weeks. Ayan, nakita nyo ang kulay. Nagbabago na ang mga kulay ng mga dahon ng mga puno. Napakaganda. At simula po ng dumating ako dito sa Barangay Orangevale, USA. Kahit po may bagyo, hindi sila nagka-cancel ng school, ng mga classes, ng work. Yun po ang isa kong napansin in my 16 years dito sa USA. Never silang nag-cancel ng pasok ng eskwelahan dahil sa storm or sa bagyo. Sa Canada, ganun din. Minus 35 na nga, minus 40. Diretso pasok ng mga bata sa Canada. Hindi sila nagka-cancel ng school. Pero pagka nag-heat wave, yun, pag sobrang init, sa mga Canadian ang 30 degrees, mga 90 degrees Fahrenheit. Heat wave na yan sa kanila. Cancel ang school. Everybody stay indoor. Doon sila takot sa init kesa sa bagyo. Dito naman po hindi nagka-cancel kahit mainit. 100 plus na nga eh. Hindi nila kina-cancel. Sa Canada, naka-experience ako ng isang beses niyan. Mainit, masyadong mainit para sa kanila, nag-cancel sila ng school. Naka-cancel ang school doon, pati mga trabaho, pag may blizzard. Pagka may winter, yung tinatawag nilang winter storm. Yung malakas ang hangin, tapos nag-i-snow. Yan, nagka-cancel po sila ng school tsaka ng trabaho. Isang beses po, inaabot ako sa trabaho niyan. 3 days, 2 nights kami sa trabaho, hindi kami nakauwi. Ubus ang pagkain sa vending machine. Pero yun naman pong Canadian Army, may mga snowmobile yung mga yan. Tapos yung mga truck nila, nako-convert nila para sa snow. Nagdi-deliver sila ng mga pagkain. Pagka tumawag kayo, sabihin nyo lang yung location nyo. Nagdi-deliver sila ng pagkain by truck, by snowmobile, or by helicopter. Da-drop off nila sa inyo pag hindi kayo makalabas ng facility ng building. Pag hindi kayo makauwi. Pag na-clear na nila yung road, safe nang mag-travel, ayan, tsaka sila nagpapauwi. Hindi talaga sila nagpapauwi pagka may blizzard. Minsan pagka natatakpan ng snow ang bahay, hinuhukay ng mga sundalo para makalabas, magkaroon ng access yung mga nakatira. Yun ang isang mahirap naman po sa pag nag-i-snow. Well, malapit na po kami sa school ng Junakis. Parang nangangalay na yung tripod ko. Ang galing ng tripod ko. Nakakapag-video na yung tripod ko, nakakapag-clip pa ng pilikmata niya. Okay, pagkiklipin ko po muna ng pilikmata itong prinsesa ko at babalikan ko po kayo mamaya pagka po susunduin ko na po siya.
Magandang hapon po. Ito alas 2 po, alas 3 po ng hapon, 3 PM. Ito po ang itsura ng kalangitan namin. Nasa kalakasan ng ulan. Kasusundo ko lang po sa Junakis from school. Puno na po lahat ng aking mga container, mga barrels, yung pong mga barrels ko sa side ay mapupuno na rin. Ayun na po, oh. Ayun na po ang tubig niya. Lahat po yan ay pantay-pantay ang tubig. November pa lang, usually napupuno ko yan mga mid-December. Ngayon, November pa lang, mapupuno na. Ibig sabihin, talagang maaga ang pasok ng tag-ulan namin ngayon. Wala ka makitang asul na langit. Naku, kawawa naman yung awol ko, nababasa. Kaunti na lang natira dun sa mga ampalaya namin, maliliit. Na-harvest na po namin lahat at talagang malamig na sa umaga. Nagyayelo na, nagpo-frost sa umaga. At madilaw na rin po ang aming mga oranges. Hindi ko po alam kung kailan to aanihin ng josawa ko. Basang-basa ang paligid sa ulan. Tuwang-tuwa ang mga halaman ko. Hey, maraming salamat po pagsama ninyo sa akin ngayong kuluntoy na yung mga bulaklak ko. Pagsama ninyo sa akin ngayong araw na to. Tapos naani na din po namin karamihan ng mga kalamansi namin. Yun na lang naiwan, no, yung mga maliliit na gano'n, no? Mga overripe na. Ang liliit na overripe. Iniwan na ng asawa ko. Pero ang dami na uli niyang bulaklak, kaya no. Sana hindi ibagsak ng ulan yung mga bulaklak niya kapalit ng mga inani namin. Ang dami niyang bulaklak. Yan. Akala nyo po maliwanag pero hindi po. Napakadilim po ng kalangitan ngayon dito. Ewan ko bakit maliwanag ang resolution sa screen. Pero napakadilim po. Medyo humina-hina po ang ulan kaya nakalabas ako. At mag-ingat po tayo mabuti. Mag-ingatan po natin ang ating mga sarili. At may papasok na naman po daw bagyo sa Pilipinas. Kasunod nung ni Tanyong. At wag po tayo makakalimot magpasalamat sa ating mga biyayang natatanggap. At sana ligtas ang karamihan sa Pilipinas. Balita ko ay mahigit 100 na ang namatay. Sabi sa news, nakakalungkot. Kaya magpapaalam na po muna ako at magluluto po ako ng dinner namin. Bakit kaya maliwanag sa screen yung langit? Madilim siya. Walang kaasul-asulan langit. Ang kapal ng ulap. Okay, mabuhay po tayong lahat. Mag-ingat po tayo mabuti.